Sino po ditong gustong tumambay sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Hindi lang tayo literal na tumatambay kung saang kanto, kundi tatambayan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Masarap pong magmahal ang Lord. Tandaan po natin yan. Kapag naunawaan po natin ang language love ng Panginoon, the more po tayong may in love sa Kanyang presensya. Sa mga first time po, nakita ko si ate. Ayan, kaway-kaway naman ate dyan. Ano nga ang name mo ate? Nalimutan ko lang. Leonor. Pwede po ba nating palakpakan si Ate Leonor sa kanyang buhay? For a long time, nangyari rin, nakarating siya rito. Siya po ay nandyan lang sa baba, may alaga siyang aso na mapagmahal sa kanya. Kaya, again, Ate Leonor, welcome ka parati dito, and I believe in my heart na hindi ito yung first and last. Ibig sabihin, magkakasama pa tayo. Sa mga first time po, welcome po sa J1 family here in Mandaluyong. Lagi pong bukas ang ating panambahan para sa atin pong pamilya here in Mandaluyong. Sige po, ang atin pong J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po na may pananampalataya na ating panghawakan. Ako yun. Makikisabi sa katabi mo sa kanan kaliwa, ikaw yun. Bakit po kailangan natin lagi itong i-proclaim sa buhay natin? Kasi yung kultura po, kapag na-capture tayo nito, which is ang ating pong kultura, galing po ito sa salita ng Diyos from Genesis chapter 12, beginning verse 1 to 3. Yun po yung pangako ng Diyos kay Abraham that He will bless those who bless Him and whoever curse Him will be cursed. Kaya tayo pong lahat ay pagpapala. Yang katabi mo, matinding pagpapala yan. Amen? I-check mo nga kung mukha siyang pagpapala. Amen! Sige po. Let us check ano po ba yung opening verse natin. In Jeremiah chapter 31 verse 3, Long ago the Lord said to Israel, I have loved you my people with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Ang Diyos po magpapala ng kanyang salita. Ano daw po sabi? God has an unfailing love. Meron siyang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nagkakamali o hindi kailanman nagkukulang. Somehow everlasting love, ang sabi po ng marami. Kaya po, pag-uusapan natin ngayong umaga ito, which is ang ating pong title, Let God's Love Cover All. Ayan. I-view muna natin yung ating title. Yan. Let God's Love Cover all. Sandali po tayo yung at pumikit. Let us entrust this message sa ating Diyos. Abba Father, the mighty name of Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo kaming pagpapalain. The more, O Diyos, you will allow us to understand your ways, your will, at hayaan mo, Diyos, magbistula, Panginoong, matabang lupa ang aming mga puso. Allow our mind, O God, and every thoughts, O God, na meron kami ay ma-align sa iyong salita today as we entrust to you this wonderful message. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sino pong naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila? Humahanga ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? May kilala ba kayong tao na nung siya'y magmahal, ay tinulad mo siya? Meron pa ba sa panahong ito? Kung wala sa panahong ito, meron ba nung unang panahon sa mga kakilala natin? Di ba? Ako po'y naniniwala na ang pag-ibig na mula sa Diyos, kapag naunawaan natin, ito ang magdi-define or somehow magre-redefine ng pag-ibig natin na may kulang at may mali. Sino pong naniniwala at uma-agree sa akin?
na kailangang maunawaan muna po natin yung pag-ibig na ino-offer ng Diyos. Kasi marami po sa atin na nag-i-express ng pag-ibig, may kulang, may sobra, may mali, at may naninindigan sa ganung paraan. Kaya nga maraming kaguluhan na nangyayari sa mundo dahil yung language of love ay may mali, may kulang, may sobra, at meron namang walang kabuhay-buhay. Walang pag-ibig na nagahari sa kanyang puso. Makikicheck ka ng iyong katabi, hindi ikaw yon. Sabi, hindi ikaw yon. Amen? We are created in the likeness of God. Kung naniniwala tayo, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, as the Bible declares that God is love, ibig sabihin, dapat mapagharian tayo ng pag-ibig. Dapat mas nakikita natin ang kahalagahan ng pagmamahal kay sarap mabuhay ng nagmamahal. Amen? Walang sino mang tao ang maaaring mabuhay ng walang pag-ibig. Alam niyo po ba bakit ang mga hayop niloob ng Diyos na hindi makapagsalita tulad natin? Paano magsalita ang aso? Ang pusa. Meow, meow. Aso. Di ba? Siyempre sa aso, kakahuli yan. Di ba? Hindi sila ipinahintulot ng Diyos makapagsalita, pero yung action nila, as they express the love they have sa kanilang mga amo, matindi. Matindi ang loyalty ng mga aso at ng mga pusa. Ramdam na ramdam kahit walang salitang nauunawaan sa kanilang mga lumalabas na lingwahe sa kanilang mga bibig. Diba? Kami pa, may ilan din kaming aso na alaga. At every time na kami ay uuwi, kasi may alaga rin kami nasa bahay ng mother ko sa Batangas, every time na kami uuwi doon, giliw na giliw yung aming aso na hindi niya malaman kung saan siya sisiksik sa aking katawan. Meaning, yung pag-ibig doesn't require any language to express sincerity of love. Di ba? Kaya sa mga hayop, matututo tayo kung paano ang dapat na uri ng pagmamahal. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. Paano ba ang pag-ibig ng Diyos that covers yung mga flaws natin, yung mga mali sa atin? Kaya, ang number 1 point po natin, na po sa discipleship natin, na i-share ko na yung 10 utos ng Diyos na bago sa former religion ko, na doon pa lang nagkaroon ako ng curiosity kilalanin ng Diyos. And I step out sa kulturang yon to check ano ba ang nasa Biblia, ano ba ang sinasabi ng 10 utos ng Diyos. And then, nung ma-discover ko, yun yung naging point sa buhay ko na tinalikuran ko yung kulturang kinalakihan ko. Dahil kailangan kong makilala. Kung ano yung makukuha ko, yun lang ang aking pinupuntahan. Kapag ayaw ko, nawawala ako dun sa student center. At kinakabisado ko ang oras, kung ano yung oras na mayroong Bible study, dun ako wala. See? Yung language of God's love, hindi ko naunawaan. Kasi, ang ginagawa ko ay pakabig. Kung ano yung mapapakinabangan, yun ang kukuhanin ko. Pero hindi ko inuunawa kung sino ang Diyos. Then came yung curiosity. Dahil may nag-share po sa aking kaklase ko nung time na yon, na born again. At nagkaroon kami ng discussion about images, idolatry. At in-explain niya na yung padalawang utos ay nabago. Hindi talaga nakasulat. Chinek ko talaga. At nung makita ko na wala talaga yung padalawang utos at yung pasampo, hinati. As mention ko kanina sa ating discipleship. At nagsimula na akong lumapit sa Lord, kinilala ko siya, at yung time na yon, na pumupunta ako sa student center, merong pastor, youth pastor, na nag-pray sa akin. Pagkalehans niya, kasi curious nga ako makilala ang Panginoon, pagkalehans niya
nag-collapse ako, bigla akong natumba. Hindi pa ako sinapian pero naramdaman ko ang outpouring ng Holy Spirit at wala po akong ibang lengguwahe na nabanggit nung time na yon, kundi paulit-ulit I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Use me. Use me. Use me. Paulit-ulit po yun. Then naunawaan ko na ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan lamang through our curiosity na kilalanin ng Diyos. Sino po ditong nagkaroon na ng crush? Umamin na tayo, lahat naman tayo nagkaroon na ng crush. Diba ako, nagkaroon ako ng crush. Pag nakikita kong sumasayaw yung crush ko, kilig na kilig ako. Halos ayaw kong kumurap pag tumitingin ako sa kanya. Kasi nga, crush ko eh. Diba? Sa panahon ngayon, ini-stalk. Sinecheck lahat ang social media account. Lalo ka ng kinilig. Kasi may paninindigan yung crush mo. Naniniwala kay God. Magandang family. Di ba? Ini-stalk natin. Sinusundan natin, dumadating yung point na nagiging follower tayo. Tama ba? Kapag nagiging curious ka sa isang tao, titingnan mo siya, i-check mo siya. Ganon din sa Diyos. Kung na-curious ka kay God, ang dami nagsasabi ng Diyos ay mabuti, pero hindi mo pa naman nararanasan, then start today na kilalanin mo ang Diyos. Maging curious ka kung paano nila sinasabing ang Diyos ay mabuti. Kaya nilinaw po ni David, tuloy po natin, isigit ko lang yon. Sabi niya rito, you are my strength, the Lord is my rock, my fortress, my Savior, my God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and the place of safety. I called on the Lord, who is worthy of praise. He saved me from my enemies. Si David po, isa sa mga na-recognize ng Diyos at siya nga ay sinabihan ng Diyos na siya ay apple of the eye ng ating Diyos. Ibig sabihin, laging nakamasid pala si God kay David. Sa tingin nyo, bakit laging nakamasid si God kay David? Kasi kung anong ginagawa ni David, ipinararanas lang din ng Diyos sa kanya. Dahil apple din ni David sa kanyang paningin ang Diyos. Biruin nyo, paano niya didescribe ang Diyos? Kalakasan niya, katatagan niya, pinagtataguan niya sa panahon na ang pakiramdam niya hindi sa shape, di ba? Ibig sabihin, ang pag-ibig is something that will protect you. Di ba? Nakita ito ni David sa Diyos. At binanggit niya, He is worthy of His praise. Madali po maunawa ng Panginoon. Biniyayaan tayo ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng feelings. Tama? Na-in-love tayo, may mga minamahal tayo. Di ba pinupuri natin yung ating mga minamahal? Minsan kahit hindi bagay, wag lang masaktan ng kalooban, ay bagay sa'yo. Di ba? Ayaw natin masaktan ng kalooban. Kahit hindi bagay, okay na yan, pero i-adjust mo na. Pero dagdagan mo ng konti, ng ganito, bawasan mo lang ito, parang masyadong sumobra. Di ba? Iniingatan natin yung damdamin para hindi masaktan. Ganon din ang Diyos. Mayroon tayo narinig na salita sa Kanya dahil ginusto nating mahalin siya, lahat ng Kanyang sinasabi, ginagawa natin. Sabi ko nga, madaling manawaan ang Diyos dahil pwede nating bigyan ito ng halimbawa sa ating level. Di ba, pag pinagbawalan ka ng mahal mo sa buhay, yung minamahal mo at pinahalagan mo, o huwag ka nang pupunta sa lugar na ito, huwag ka nang sasama sa taong ito, ha? O, di ba, nakikinig tayo? Tama ba? Nakikinig tayo kasi mahalaga siya sa'yo. At yung sinasabi naman niya, makakabuti sa atin. Amen? Kaya ganun po yun. Kailangan makita natin yung point na tulad ni David na siya'y humanga sa Diyos sa kanyang pag-ibig. At mapapansin po natin ito. Next slide. Makikisuyo na.
Kung hindi rooted kay Lord ang love na meron ka ngayon, ulitin ko, kung hindi rooted kay Lord ang love na meron ka ngayon, ito man ay sa tao, bagay o pangarap, lagi mo pa rin mararanasan ang kakulangan. Let us understand our ways, our understanding, our direction. May mga pagkakataon po sa buhay ng natin na ang Lord nangungusap. May mga tao sa ating paligid na hindi nadidefine ang pag-ibig ayon sa nararapat. Amen? Kaya nga po, pag tayo nag-welcome ng tao sa ating buhay, siguraduhin natin ang una sa Kanya, may takot sa Diyos. Kasi kapag may takot sa Diyos, hindi kanyan basta sasaktan. Hindi kanyan basta paaasahin. At hindi kanya paglilihiman. Check mo ang katabi mo. Huwag kang maglilihim. Di ba? Love somehow is a light of life. Liwanag ang pag-ibig. Nagbibigay ito ng liwanag sa kadiliman. Amen? Kaya, sa mga nagmamahal, kung may sinisikreto ka, please, stop it. At magsabi ka ng totoo. Kasi kung tunay na ang pag-ibig na ibinibigay sa iyo ay mula sa Panginoon, matatanggap niya ang lahat. Amen? Kaya kailangan maunawaan muna natin na may takot sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng Lord sa kanyang utos, ibigin ang Diyos higit sa lahat. At wala kang iibiging Diyos maliban sa Kanya. Dahil kapag inuna natin ang pag-ibig ng Diyos, as mention ko kanina sa discipleship natin, lahat ng uri ng pag-ibig na meron tayo sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating ambisyon, sa ating trabaho, sa ating kapitbahay, sa ating kapatid, sa ating magulang, as long as may tamang pag-ibig sa Diyos, lahat ng iyan magiging okay. Isasaayos ng Lord ang maling expression ng pag-ibig. Kaya nga po, tinuturuan tayo ng Diyos na unahin muna siyang ibigin. Dahil marami po sa atin, sa panahon ngayon, divided ang family. Divided ang relationship ng mag-asawa kahit magkasama sa isang tahanan. Maraming dibisyong nagaganap dahil nagkulang sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kapag nasa iyo, tuturuan kang humingi ng tawad. Tuturuan kang lumapit at magbaba at alisin ang pride. Amen? Through the love of God. Ngayon, kung selfish love yan, ilalayo ka niyan sa restoration. Amen? Sino pong naniniwalang i-restore ng Lord ang ating pag-ibig sa Kanya? Amen? Naniniwala po ako na kayang-kayang i-restore ng Lord ang Kanyang pag-ibig sa atin. Only after matutunan po natin na lumapit ng totohanan sa Kanya. Amen? Andyan pa ba kayo? Makikisabi sa iyong katabi, partner, may love ka muna kay Lord bago sa iba. Amen? O mga kabataan, yung crush mo, isama mo rito. At kung meron ng label yan, isama mo pa rin dito. At dapat may isama. Amen? Ibang mga ngiti ng mga kabataan na. Amen. O sa mga natin, mga young people. Di ba? Kailangan po maging rooted muna sa Diyos ang ating pag-ibig. And the only way magiging rooted ang ating pag-ibig sa Diyos, kilalanin mo siya. Alam niyo po, kapag marami tayo nadidiscover sa isang tao, na magagandang ugali, magagandang asal, chinek mo yung kanyang magulang, sabi ng magulang sa'yo, ayun, napakabait na bata nito. Parang bias yata, ayun, ano. Siyempre, anak ibibida. Ngayon, nagtanong ka doon sa iba, mabait na bata yan. Naku, para kang nanalo sa loto.
O, hindi po tayo pwedeng tumaya sa loto, ha? Hindi tayo naniniwala sa luck. Okay? Kay Lord lang tayo magtitiwala ng pagpapala. Amen? O, sino dito may mga inalagaang numero? Stop it. Verse ang inyong alagaan, mga chapter, mga book sa Biblia. Amen? Ayan. Malinaw na po. Ang first love natin may establish. Amen? Number 2. God's love always correct the ones He loves. Kaya nga love covers all. Let God's love covers all. Ay yung mga mali sa atin, lagi tayong kino-cover ng Lord. Amen. Nung magkasala nga si Adan at Eva, nagsisihan sila. Alam niyo po yung kauna-unahang blame na nangyari? Ang nakaranas nito ay si Satanas. Sinisi ni Eva si Satanas. Siya yung unang nasisi. At ang pangalawang nasisi, si Eva. Sinisi ni Adan. Parang gano'n, sinisi muna ni Adan si Eva itinuro ang ahas. Yung ahas, wala nang maituro. Yun yung unang paninisi. Kasi pumasok ang kasalanan. Alam niyo po, kapag ang pag-ibig hindi natin naunawaan, maaaring ang maghari sa ating puso ay paninisi. Maninisi tayo ng pangit na kapalaran. Kaya ganito ang buhay ko kasi hindi nagsikap ang aking magulang. Kaya ganito ang buhay ko dahil mo. Hindi po ganun ang language of God's love. It knows no blame. Hindi ito naninisi, kundi tinatanggap ang pagkakamali at willing makorek. Makikisabi sa katabi, willing ka dapat makorek. Kaya bawal ang nakasimangot pag kinukorek. Tama ba? Kung naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang correction should be a way na makita natin ang kalakihan ng Diyos. At dapat maging masaya tayo. Dahil kinukorek tayo, hindi tayo tinotolerate. Check po natin, ano po ba yung ating verse dito? If God's love corrects the ones He loves, in Proverbs 3 verse 11 to 12, my child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as the Father corrects a child in whom He delights. Alam niyo po, isa sa mga crucial situation ng isang pamilya o isang relationship kapag nandyan na ang correction. Amen? Sino po naniniwala doon? Kapag ang correction na didiyan na, ba't ba tayo naiirita? Honestly, yun ang malaking tanong, bakit tayo naiirita sa correction? Yun ang unang tanong na kailangan nating maunawaan. Kasi, maaaring yung nagkukorek sa'yo, may mali din. May kasalanan din. Ikaw kasi, nagsisihan na. Hindi nakukuha yung lesson. Ang lesson, i-correct ang mali. Hindi i-put down yung mali nung mali. Yung nagkamali, di ba? Kaya kailangan makita po natin ang definition ng Lord. Kinukorek niya, minamahal niya. Ngayon, paano dumarating ang correction ng Lord sa atin? Through the one who supervises us. Through the one who covers us. Sa mga magulang. Sino ditong mga magulang na? Amen? Na nahihirapang mag-correct ng anak. Especially this generation. Alalay lang. Alalay lang. Alalay lang. Baka magtampo. Naku, alalay na nga, nagtampo pa. Ikinain muna sa labas. Alam niyo po, nowadays, sa panahon namin, pag ikukorek, may palo. May grounds. Wala kang bound. Dito lang sa bahay, maglinis ka. Yun ang panahon namin. Kapag sumagot ka, lalo nang madadagdagan ang palo at parusa. Naranasan ko pong lumuhod sa Munggo, Balatong, sa amin po sa Batangas, sa Bilao. May hawak na libro.
Yeah, mga parusa nung panon. Ang pinapapalo sa amin yung tingting ng aking nakakatandang pinsan. Kasi yun ang iniiwan ng inay sa amin para magbantay. At during those time, hindi ko naunawa ng koreksyon. Tinatakbuhan ko nga ang palo. Yeah? Ngayon, nowadays, mapapansin natin, bakit naiirita tayo sa correction? May kisagot sa mga kabataan. Meron ba kayong other answer? Bakit naiirita sa correction? Kasi hindi sanay. Kung sasanayin mo ang sarili mo sa correction at tatanggapin mo ito sincerely in your heart, hindi ka na masasaktan kasi sanay. Nais ng Diyos masanay tayo sa correction. Why? He delights the one He loves. Kaya kung sinasanay natin ang ating sarili sa correction, na nag-grow tayo, tinatanggap natin na mali, kinukorek natin ang ating mali, then we are growing. We are learning. Ay meron namang sanay ng makinig sa sermon, pero walang ginagawang pagbabago. Anong tawag doon? Pusong bato. Makikisabi sa'yo katabi, hindi ikaw yon. Di ba? Kaya ang hirap i-correct ng mga pusong bato. Ang mapapagod, yung nagkukorek. At kadalasan sa mga magulang, ito po'y nagiging lengguwahe. Lord, ipinaubaya ko na sa inyong kamay. Lahat na ng paalala, ginawa ko na. Lahat ng correction, idinidate ko pa. Binibili ko pa ang gusto. Itatiming ko pa yung sasabihin correction. Tapos ang reaction, hindi sumasagot. Ilang araw na hindi kumikibo. Laging wala sa bahay. Check mo ang katabi mo, baka ikaw yun. Di ba? Kung sanay tayong makinig sa correction at tatanggapin natin ito as part ng pagmamahal ng Diyos, hindi tayo ma-offend. Di ba? Tatanggapin natin. Why? Kasi may nakakatanda eh. Huwag mong tingnan yung mali ng iyong nagkukorek sa'yo. Ang tingnan mo yung message ng correction. Amen? Kaya makikisabi sa iyong katabi, sanayin mo na ha. Amen. Tuloy po natin, verse 13 and 14. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. For wisdom is more profitable than silver, and her wages are better than gold. Kaya nga po, nakikinig sa koreksyon, tumatanggap ng matinding kayamanan, tagapagmana ka pala ng karunungan ng Diyos. Amen? Pag kinukorek tayo, kapag maraming correction, you are walking to perfection. Di ba? Lumalakad tayo sa katwiran ng Diyos. Kapag may koreksyong dumarating at kayamanan pala yan, kaya wag mong takbuhan ang kayamanan. Ibig sabihin, wag mong takbuhan ang correction, wag kang mairita, wag kang mag-reason out. Kung mali, mali. Magisabi sa iyong katabi, kung mali, mali. Huwag ka na magdahilan, mag-sorry na lang. Di ba? At kung tama naman, maging tama. Kasi karunungan daw ang tinatanggap ng taong willing magpa-correct. O sa mga kabataan, handa na ba kayong sanayin ang inyong sarili sa correction? O sa mga matatanda naman, handa na ba kayong makorek ng mas matanda sa inyo? Or baka mas bata sa inyo pwede as long as tama naman ang kanyang sinasabi. Amen? Ayan, malinaw na. Next slide na, Nak. Ang ganda nito. God's correction are always God's protection. Tanda natin yan. Pag nagkukorek ang Lord, iniingatan niya tayo. Pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Alam niyo pa, maraming mga luhang naiipon ng Diyos sa mga magulang na may mga anak na pasaway. In Book of Psalms chapter 56 verse 8, sabi ng Lord, I keep track all your sorrows. I collected all your tears in a bottle.
I write down all those pain, hurts in His book. Ibig sabihin, mahalaga ang luha. Mahalaga ang mga nararanasan nating pain. O sa mga anak, natanong nyo na ba sa inyong magulang, sa inyong mga nanay, sa inyong mga tatay, ma, pa, inay, tay, mami, daddy, erpat, ermat, ano man ang tawag mo sa kanya, gaano nakarami ang nailuha nyo sa akin? I-date mo muna naman. Alam nyo, pag yan inatanong nyo, iiyak pa rin yan. Bakit? Tears of joy. Kasi naaalala mo. Amen? Diba? May mga pagkakataon, ang mga magulang natin, naghihintay lang ng ma-recognize natin sila. Kaya kung buhay pa po yung mga magulang, please, say the word na mahal nyo sila. Salamat sa pagkukorek nila. Salamat for understanding yung mga pasaway, moment ko. Amen? Kaya sa mga kabataan, may assignment kayo. Pag-uwi nyo, mag-sorry kayo sa inyong mga parent, ha? Kung may mga nagawa kayong mga pagkukulang, pagkakasala. Bumili kayo ng something, kahit candy. Or i-date nyo kahit wala kayong kakainin sa park. Amen! May naunawaan po ba tayo? Ayan. God's correction are always God's protection. Number 3, patapos na po tayo. Endure God's way of breaking you and loving you. Ang sarap po magmahal ng Lord. Sasaktan ka muna, tapos mamahalin ka rin. Alam niyo po, sabi ko, hindi mahirap maunawaan ng Panginoon. Yung minahal natin, yung pinangakuan tayo, di ba, minahal tayo. Minahal din natin siya. Di ba, that same person that you love is the same person who hurts you. Tama ba? Yung minahal mo, inalagaan mo, pinaglaban mo, siya rin palang susugat sa'yo. Pero siya rin pala ang gamot. Pag humingi ng tawad, sinuyo ka na, kumain na kayo sa mga paborito mong kainan, wala, okay na, magaling na ako. Ang galing mo naman manuyo. Nagtampo ako halos 3 buwan. 3 oras lang tayo nag-date, okay na ako. Di ba ganun kabilis? Kapag may pag-ibig. Kaya, tunay ito. Which is biblical po ito. Tingnan natin yung verse. Jeremiah 30 verse 11. For I am with you and will save you, says the Lord. I will completely destroy the nations where I have scattered you, but I will not completely destroy you. I will discipline you, but with justice I cannot let you go unpunished. Ito po, nung time na ito, ang mga Israelites po ay na-scattered sa iba't ibang nation. Ito po isa sa mga parusa ng Diyos sa mga Israelites nung time na yon. Dahil ang mga Israelites, matitigas ang ulo, mga pasaway, ang dami pa rin nilang Diyos-Diyosan. Pinarusahan sila ng Lord as written in His second command, na parurusahan ko kayo hanggang sa 3 at sa 4 na saling lahi. Kaya na-scatter po ang mga Israelites. At nakaranas po sila ng lupit ng buhay. At ang sabi dito, I cannot let you go unpunished. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nating pasaway, merong punishment pa rin. Ituloy natin. Verse 12. This is what the Lord says. Your injury is incurable. A terrible wound. There is no one to help you or to bind up your injury. No medicine can heal you. Ang Diyos ang nagsasalita. Ibig sabihin, walang remedyo. Walang pwedeng igamot sa atin. Ang Diyos mismo ang nagsabi. In verse 14, observe natin, verse 14, I have wounded you cruelly. Sabi doon, as though I were your enemy. Kalaban daw natin ang Diyos. Sabi dito, for your sins are many. Yung pala naman ang dahilan. Ang dami palang kasalanan. And your guilt is great. Ibig sabihin, kaya ang Diyos nagbigay ng punishment dahil ng kasalanan natin. Yun ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga sugat. At in verse 15, sabi dito, why do you protest your punishment?
Di ba dumadaing tayo sa Lord, Lord, ba't parang ang ganit ng ganda ng buhay sa akin? Nagsisimula na naman akong lumapit sa iyo, kilalanin ka. Meron pa ring process ng punishment. Kailangan nating daanan yon. And then, this wound has no cure. I have to punish you because your sins are many and your guilt is great. And then, verse 16, but all who devour you will be devoured, and all your enemies will be sent to exile. All who plunder you will be plundered, and all who attacks you will be attacked. I will give back your health and heal your wounds. May mga moment po sa buhay natin para makakonect po tayong lahat. Meron talaga tayong tunay na kalaban, which is Satan. Si Satan, may title siya in Book of John, chapter 10, verse 10. Siya ay may title na pumatay, magwasak at magnakaw. Yun ang title niya. Dedicated siya doon. Yun ang tunay nating kaaway. Maaaring may ginagamit siyang tao behind, pero ang kanyang objective ay yung tatlong bagay na yun. Ngayon, sabi ng Lord, kung meron mang mali sa process of punishment na meron tayo ngayon, ipagtatanggol daw tayo ng Lord. At sabi dito, I will give back your health and heal your wound. Sinong gumagawa at the same time? Ang Diyos. Bakit nakakaranas tayo ng punishment? Dahil ng kasalanan. Kailangan makita po natin kung paano magmahal ang Diyos. Kasi hindi pwedeng hindi magparusa ang Diyos. Dahil through punishment, we learn the lesson. Amen. Says the Lord, for you are called an outcast, Jerusalem, for whom no one cares. Bigyan po natin ng diin yung, I will give you back your health and heal your wounds. Nagiging sugatan po tayong lahat dahil sa kasalanan. Dahil sa hindi pagkapatawad, dahil sa pride, sa pagiging matigas ang puso. Ang malaking tanong ko po sa aking buhay, sa mga na-observe ko, sa ating paligid, bakit may mga pagkakataon, there are many instances sa buhay natin na narinig natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, bakit pa rin nagmamatigas tayo sa salita ng Diyos? Tayo lang makakasagot nun. Alam niyo po, kung makakausap natin ng literal ang Diyos, wala siyang ibang sasabihin kundi i-let go mo na ang kasalanan. Bitawan mo na ang bagay na ayaw ko. Kaya ka nakakaranas ng parusa. Bitawan mo na yung mga bagay na hindi naman para sa'yo. And we need to understand the love of God. Sa mga kabataan, lagi tayo sama-sama rito. And sa lahat na, always ask the Lord of this thing. Ang Diyos magbibigay ng sagot kung magkakaroon tayo ng sincerity tanungin siya na ganito. Lord, ito bang sitwasyon ko ngayong ito sa taong ito ay tama? O ito bang sitwasyong ito na meron ako ngayon sa trabaho ito ay tama? Based sa aking action. Based sa aking decision, based sa aking plano. Lahat bang ito ay nararapat? At kung may ginagawa ko, O Diyos, na hindi ko naunawan, hindi nare-reveal sa akin, Lord, ipaunawa mo sa akin. Honestly, kailangan lang nating sabihin ito sa Panginoon para biyayaan tayo ng lakas para ituwid ang ating maling plano, maling desisyon, maling action. And time will come, He will heal you. Gagamutin ng Diyos ang lahat ng sugat na meron tayo. Aayusin ng Diyos ang maling plano, maling desisyon, at maling action. Sige po, tayo pong tumayong lahat. Let God's love covers all. Alam niyo po, kung gusto ko pong may love dati, sa
tao. Ang daling magawa. Lalo kapag yung taong nagustuhan mo, gusto ka rin. Ang daling mag-express when both of you are mutually nagkakaunawan. Diba? Eh, ang Diyos, hindi naman siya mahirap maunawan based sa ating napag-aralan. Nag-o-offer siya sa atin ng tunay na pag-ibig. And let us offer this song sa ating Panginoon. Sabayan po natin bago tayo mag-pray. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ng buhay na walang pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkamtan namin ang buhay na walang pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Church, I need your attention here. Ang Diyos, nung pinagplanuhan niya na ikaw ay buhayin, nung pinagplanuhan ng Diyos na ikaw ay mag-exist, may purpose, may dahilan. At definitely dahil sa Diyos, maganda ang dahilan. Maganda ang purpose. Pero kailangan muna po nating mai-connect ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. This time, I invite everyone to bow down your head and close your eyes. Habang pinakikinggan mo ang tinig na ito, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kung may mga lapses kang nagawa, pagkakasala na nagawa, na naulit, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, humingi ka directly ng tawad sa Panginoon. Naghihintay ang Diyos na mga totoong nagpapakumbaba sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na papagod ka na. Alam ng Diyos, hirap ka na. Dumadating na yung time na nagsasawa ka ng magtiwala at manampalataya. It's not too late. Ito ang message ng Lord, hindi pa huli ang lahat. Isasahayos ng Lord ang lahat. Just reach out and call His name. Magtiwala ka sa Kanya at manampalataya ka sa Kanya. Kayang ayusin ng Diyos ang iyong nakalipas, ang iyong present, at pagandahin ang iyong future. Just ask His name. Hilingin mo sa Lord na ituwid ang iyong buhay. Hilingin mo sa Panginoon ang lakas upang ito'y magawa ng walang takot. Abba, Father, ito'y moment mo. Walang sino man sa aming exempted dito. Even I myself, as your servant, nangangailangan kami, O Diyos, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. At patuloy kaming humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng kakulangan,
maling desisyon, mga pagpaplanong hindi ka nasangguni. Lord, forgive us. And starting today, Abba Father, allow our spirit and soul, body, heart, and mind ay patuloy na magtiwala sa process mo. Masanay kami sa correction at mahalil namin ang correction. For the one you correct, you delight. At hayaan mo, Panginoon, maranasan po namin ang kilos ng banal na Espiritu na siyang magiging gabay namin upang ang buhay naming lahat ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, hindi lamang sa pinansyal or material na bagay, higit sa lahat sa espiritual na bagay. O God, patuloy mong iparanas sa aming lahat. Yes, we pray. Kung nananampalataya ka sa Panginoon, magsabi ka ng malakas na Amen. Amen and Amen.